Impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceedings? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa actual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula na ihain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na. Kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. Ang tanong, kahit ba adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different time. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ang Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung na malaking kung yan ang pagpapasahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakit sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako yung miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So, pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So, may prosesong susundan niya sa Kamara bago makarating sa amin. At medyo hindi ganun kaikli yun. Okay. Tanong lang po sa akin. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because may na yung, nabanggit mo na yung calendar. Kung mapadala yun in theoretically, like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito? Ilang araw ba ito? Ilang oras? Habang break o habang may session kami? Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din, kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin, ng pagpasok ng 20th Congress, tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula ulit? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mapapile nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan, suriin at pag-aralan. At di ako may magko-question sa korte niya dahil unique at makabagong proseso ito. Sir, actually, my next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-electionista. So lahat ng nasa dating Kongreso, sila pa rin
Yun nasa bagong kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado mano ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabago yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Another question. Kasi there's also nothing in the Constitution or in the rules prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Para Nakalagay sa- alam ganun na. Sa Nakalagay- House meron, pero sa inyo wala. Nakalagay, day to day, sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yung nakalagay sa rules namin, ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo nung nagdaan, araw-araw talaga yung hearings. Lunes hanggang Huwebes pa nga yata. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yun sang-ayon sa gusto ng mayoriya. Sa ngayon, ang rules namin yung nakalagay. Araw-araw nadidinggin hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaan impeachment court, hindi naman Lunes hanggang Linggo. Hindi naman talaga araw-araw. Pero sir, sa rules nyo lang yan, yan sa Constitution. Sa rules namin. So, sir, Kaya pwedeng baguhin ng impeachment court yan kung sakasakali. Okay, paano naman yung mga kasama ninyo who have to campaign? Will that affect their disposition Well, towards pagbobotohan, alam mo, mas madali pa nga siguro. Kung mangyayari yan, this is purely hypothetical. Kung mangyayari yan, pagbobotohan yan ang mayoriya ng Senado at sa parte ng mga eleksyonista, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali ba pangampanya ito? Hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiyak ko, televised, nagsusubaybay ito. exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Hindi ko alam talaga. Ayaw kong gamitin basehan yan o ayaw kong gamitin opinion yan kung ano mangyayari pagpapasa ng Senado. So- Hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayoriya. So, sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance sa impeachment trial. Again, depende. Sa magiging pasa ng mayoriya, 7 ang incumbent na re-electionista sa ngayon. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakakausap namin, hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay dalawa lamang. Election at impeachment. Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumbinsihan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at di ako pagbumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pagkakaunawaan tulad ng isang halalan? Wala naman din siguro may gusto yun. May gusto nun, pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming control kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabaho iaatas sa amin. Sir, dun sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt nyo yung existing o kaya magkaroon kayo ng amendment. Isa dun sa pag-uusapan nyo, kailangan nyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa konstitusyon yung pagsusuot ng robe, pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. At siguro isa na yun sa pinakamaliit na issue na kailangan naming pagdaanan at malampasan. Kung magsusuot at kung anong kulay yun. Maliit na bagay na lang siguro yun. Kasi may concern Senator Nancy dun sa kulay, sir, ng robe.